Kung dati kailangan pang kumuha ng Certificate of Eligibility to Import mula sa National Food Authority o NFA na mga gustong mag-angkat ng bigas, magbayad ng taripa at kumuha ng sanitary permit mula sa Bureau of Plant Industry o BPI, ngayon kailangan na lamang nilang bayaran ng taripa at kumuha ng sanitary at phytosanitary permit mula sa BPI. Nagko-correlate ko nga yan sa ating mga driver sa kalsada na hindi na kailangan mag-lisensya yung mga driver at lahat nagmamaneho lahat yan sa kalsada na walang lisensya. Parang ganun yan eh. Ikaw, pwede ka rin magbenta kahit na sino. Hindi na kailangan lisensya. No more regulatory. Yan kasi ang gusto nila at yan ang sinasabi doon sa batas na yan. Actually, ang instruction by March 5, tigil na kami sa paglilista, tigil na pagre-register ng mga grains businessmen. Ibig sabihin, wala nang magiging kontrol ang gobyerno sa magiging presyuhan sa merkado. It's a fantastic scenario, but there could be hidden dangers actually. Because when you have unregulated transactions, what would prevent the importers from collaborating with one another? And instead of bringing in lower priced rice, halimbawa yung 25% broken, they bring in that AAA rice of Vietnam, which they would sell in the market at 50 to 60 pesos. Who's gonna prevent them from doing that? That could happen. Sa ngayon daw ay patuloy pa ring pinag-aaralan ng gobyerno kung paano maiiwasan ang ganitong sitwasyon. Ngayon, magsisilbi na lamang tagapangasiwa ng buffer stock ng gobyerno ang NFA na siya lamang bibilhin mula sa mga lokal na rice farmers. Dito sa batas nito, yung buffer stocking is defined as for calamity, emergency at saka relief operations purposes lang. Ito yung mga gray area rito. May mga tanong. For example, what constitute emergency? Kasama ba yung spike in rice prices? Kung kasama pa yung spike in rice prices, most probably, magdi-distribute pa yung NFA during the time of lean months, katulad ng ginagawa ngayon. Ayon kay Secretary Peñol, sinabi ng may akda ng Rice Tarification Law na hindi mawawala ang NFA rice sa merkado. Even after the implementation of the liberalization law, there will still be NFA rice in the market to be sold at a lower price. I'm holding on to that. No? Nag-ikot-ikot kami sa ilang palengke upang pulsuhan ang sentimiento ng mga mamimili at retailers sa bagong batas sa bigas. Sa ngayon, nasa 39 pesos hanggang 43 pesos ang presyo ng mga imported rice sa merkado kada kilo. 39 pesos hanggang 47 pesos naman ang local rice per kilo, samantalang ang NFA rice naman ay nasa 27 pesos kada kilo. Kapag naipatupad ang Rice Tarification Law, inaasahang bababa hanggang 34 pesos kada kilo ang magiging bentahan ng ilang imported rice na papasok sa bansa. Ayan mahirap pag gano'n na, pag sobrang dami na talaga na wala nang mamimili sa akin. Siyempre, maapekto talaga, lalo na nagre-renta kami sa pwesto namin. Nagbabayad kami sa mga buhay. Siyempre, maapekto na talaga kami dyan. Hindi na masyado mamimili dito ang mga tao kasi marami ng supply. Paraan po siya maapektuhan? Sa maganda o sa... Mabuti ang epekto nung kasi liliit ang puhunan namin. Kumikita na kami ng hindi na kami nag-aalala na malaki yung nilalabas mong puhunan. Tapos yung tubo mo maliit lalo dahil napakataas na ng bigas. Hindi mo na matubuan ng gusto mong tubo. Opo. Pero kapag ganito na maraming supply... Ayan ang tinatawag na supply and demand. Opo. Pag maraming supply, mababa ang presyo. Ang epekto nito sa amin, di kahit saan makakabili na kami ng mura, hindi na kami mamimili pa kung saan-saan. Nakatakdang ipatupad sa March 5 ang implementasyon ng Rice Tarification Law. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa rin itong pinal na implementing rules and regulations na siyang magtatakda sana ng mga alituntunin sa mga concerned agencies. Ang Rice Tarification Law, in theory, yung according to what is the essence of the law, ang sinasagot actually niya, nutrition. Kung mahal ang basic na pagkain, hindi makakabigay ng nutrition sa katawan ng tao. Kung alam naman natin ang current state ng health ng nutrition ng mga kabataan, malaki ang kakulangan. May kinalaman siguro dyan ang presyo ng bigas kasi hindi sila makabili. Kulang. Or kung may pambili man sila, mahal. O kaya walang supply. So ang magagawa natin, pinakamadali, ensure na may supply.
Sa tingin niyo po ba ito ang talagang magiging solusyon sa problema natin sa bigas? I don't know if it is the right solution. But since the law has been signed and I'm a worker of government, I have to implement it. Ayon sa batas, layunin ng Rice Tariffication Law ang maisaayos ang supply ng bigas sa bansa. Upang makaisip ng solusyon na hindi magiging dehado sa ilan kung hindi makapagdudulot ng kaginhawahan para sa lahat. Sa ngayon, ang mga magsasaka maging ang buong bansang umaasa sa produktong ito, kinakailangan munang maghigpit ng sinturon habang nananatiling may kataasan pa rin ang presyo ng bigas. Bababa po sigurado ang presyo ng palay namin. Tatamaan po ang magsasaka. Tao lang po tayo. Pwede naman po tayong gumawa ng pamamaraan na para makasurvive po ang pamilya. Siguro po dadagdagan na lang namin ng konting sipag pa. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan, ako po si Mariz Umali kasama sa iisang brigada.